apil ang mga Bisaya niyo pa sila maayong gabi sa tanan, no? Indeed, God is good to each and every one of us, and we're so blessed and thankful and grateful for today's activity na tanan gyud na bless. Amen ba? And we all learned a lot for today. And we praise Jesus for that. So, atin pong palakpakan ang Panginoong Jesus! Praise God! Praise God! Sa mga Tagalog, kayo po ay umawit sa salin ng araw-araw. Ang mga Bisaya naman po, pwedeng adlaw-adlaw. Alright. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipalakpak at iwamay-way. Hallelujah! Woo!
We thank you, O God, that each and every night, O God, each and every day, Lord, wala gid minimum ipakyas, O God. You never failed us, O God, to satisfy us, O God, with your Holy Spirit in Jesus' name. Thank you so much, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Joe will into for the word of God. Hallelujah. May gabi sa kanya. Lahat ba ay nagugutom? Lahat na nagugutom, magsasabi ng amen. Masunod din. Glory to God. Ito po ang uban limang kapoy na kulang sa tulog. But remember, kung ang Holy Spirit na nasa tuwa, walay kapoy. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Hindi ba maninugtang ka lang? Hindi ko yung lahat na tumayo. Thank you, Father. Bless your name, Lord God. We honor you. Ingon ang imong pulong, Ginoo, man sa nagtibay, pray the Lord, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Bawat salita na mumutawid sa bibig ko, Panginoon, Lord God, ito'y kakakas. Bless mo lahat ng makikinig sa iyong salita sa bibig ko. Isyonan mo at samahan mo kami dito ng Espiritu. Ito po kami dalangin sa tangang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumaga po ng lahat. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Kumusta po ang bawat isa? Amen. Hello. Kumusta ang bawat usa? Nag-enjoy ba ka mga iksuon? Glory to God. Hallelujah. Now, yung binigay po sa akin na tema, yung atin pong tatalakayin ngayon,
patungkol po sa get back, an urgent call to return. Glory to Jesus. Nalala ko tuloy yung isang ibon, lovebird. Kapag ang lovebird namatay yung kanyang partner, amen? Kapag namatay yung kanyang partner at hindi na umuwi doon sa kanilang kulungan, pag napakawalan ko yung lovebird na yon, hindi na ho siya makikita doon sa mga puno ng kahoy. Alam niyo po yung gagawin niya? Lilipad ho siya ng pinakamataas at hanggang mamatay doon sa taas. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Ang langgam na lovebird, kung mamatay ang iyang partner mga igsoon, magpakamatay po na siya. Ganuman. Naisip niya na wala na ho siyang partner. Hello? Ang hirap iwanan at ang hirap maiwan. Nakuha ba natin? Ito yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan bumalik tayo. Amen? Sabihin mo kasi katabi kapatid, bumalik ka na. Amen? Ito yung panawagan sa buhay natin bilang Kristiyano na talagang ibalik na natin. Basahin mo natin dito sa Revelation. Hallelujah. Mag-umpisa ko sa verse 3. May pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan. At hindi ka napagod. Verse 4, ngunit mayroon lang akong laban sa iyo. Na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Verse 5, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kaya nga po, pakitingin nga doon sa katabi mo, sabihin mo, naisip mo ba kung saan ka nahulog dati? Naunawanan mo natin? Naminaw ba tapang iksoon? Glory to God. At magsisi ka at gawin mo ang inyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang inyong kordero, kandilero sa inyong kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Ang dami hong katanungan sa verse na ito. Nag-iwan ho ito ng matinding katanungan sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po, yung Episo, nagmamahal sila sa church. Nakikita nila yung talagang pasigasig. Amen? Glory to God. Unya, sa ilang talagang masigasig sila, nakikita nila yung pagmamahalan. Ang problema lang, hindi yun nila naisip kung ano yung dahilan ng kanilang pagkahulog. Nakikita na ho ba natin at naisip na ho ba natin kapag tayo po'y nahulog? Kapag nagkasala po ang tao, amen? Doon niya lang na-realize, nagkasala ko pero tapos na. Amen? Amen? Glory to Jesus. Hallelujah. Sabi na po, alalahanin. Ang dami ho mga tao na hindi na ho nakakaalala kung saan po tayo nahulog. Alam nyo, sa pagkahulog ng tao, doon tayo nagkakaroon ng maraming aral sa buhay. Amen. Glory to God. Now, kailangan ho ba natin bumalik at urgent po ito. Sabi ko nga po, ang mga ibon, sa ipapawid, nakikita ho natin lumilipad. Yung sasayaw na ibon, hindi ho lumilipad yan na walang purpose. Lilipad ho yan, hahanap po ng pagkain, at hahanap po siya ng talagang kanyang madadagit, at gagawa po siya ng pugad para mayroong matitirahan, amen, doon sa kanyang asawa.
Kung hindi naman siya magpapagod, hallelujah, doon sa kanyang kalalagyan, sa kanyang sitwasyon, wala hong ma-impress doon sa kanya. Kaya nga po, yung balinsasayaw na ibon at yung love bird, amen, hindi ho nag-iisa yan. Kapag naghiwalay na ho, pag namatay na ho yung isa, magpapakamatay na rin yung isa. Dahil sa sobrang ang tindi ng kanilang pagmamahalan. Mamahal natin sa Panginoon. Matindi ho ba? Glory to God. Hallelujah. Now, sabi nga, ang pag-ibig po ay napakabuti. Love is a beautiful thing, but it requires faithfulness. Amen. Napakabuti ng pag-ibig. Yung umibig ka sa kapwa mo, mabuti po yan. Yung magbibigay ka ng mga bagay para doon sa kapwa mo, mabuti po yan. Amen. Amen. Glory to Jesus. Ang dami hong nagkaroon ng relasyon, nag-umpisa lamang sa malalim na relasyon. Pero yung passion nila, wala na sa Panginoon. Hello? Nag-overtime tayo, walang direction, amen? Walang kasiyahan. Glory to God. Yun yung routine ng buhay ng bawat isa. Kaya nga po, minsan, yung pag-ibig natin sa Panginoon at sa iyong minamahal mo, nag-fade na. Sobra-sobra yung ating ginagawa. Wala na tayong panahon para sa salita ng Panginoon. Kaya nawawala yung pag-ibig natin. Amen? Ang daming Christian, ang daming mananampalataya, tumutulong sa church, amen? Ang daming mga mananampalataya na talagang wish buhay para sa gawain. Pero sa puso, amen, lumalayo na pala. Glory to God. Hallelujah. Minsan sa buhay natin, hindi ho natin alam na yung love natin sa Panginoon, nag-fade na. Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo, kapatid, kailan mo ba nalaman na talagang nag-fade na yung pagmamahal mo sa Panginoon? Napaka-ipokrito sa isang tao na nagsasabi na kahit kailanman hindi mawawala ang pag-ibig ko sa Panginoon. Church, bisa nag-fade na po ito. Akala ho natin malakas po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero deep inside in our hearts, amen, nag-fade na. Glory to Jesus. And Jesus and His message to the church of Ephesus gives a strong yet loving review. In Revelation chapter 2, verse 3 down to 5. The Ephesian church was once full of love and devotions for Christ. But over time, their passions had cooled. Amen? Amen? Glory to God. Yung Ephesian church, grabe ang pagmamahal nila. Devoted sila. Amen? Pero yung kanilang passion, yung pagnanasa ba, yung pagnanais, yung kanilang pagnanasa, nawala na. Kailangan bumalik tayo. Yes. Amen. Bumalik tayo. Glory to Jesus. Huwag mo tayong maglamig, mga kapatid. Glory to Jesus. Their mind active in service and strong doctrine, but their love for Christ had become mechanical. Woo! Amen. Glory to God. Matindi, strong yung kanilang doctrine. Yung pag-ibig nila. Yung pag-ibig nila sa Panginoon, nagiging mechanical na lang, naging mechanical, nag-iingay na lang. Pupunta sa church, maingay na lang. Nakuha mo ba natin? Glory to Jesus. Hallelujah. Para tayong makina na talagang nag-iingay na lang, nagbibigay ng ingay. Sobrang sakit sa tainga. Hindi ka na, amen, naging blessing sa iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Now, this message is not just for the Ephesus. It is for us today. Amen?
Amen? Many Christians start their journey with zeal for God. Hallelujah. But as time passes, their love weakens. What happened? Pagdaan ng panahon, lumipas ang panahon, yung kailang pagmamahal. Amen? Nawawala. Amen? Kaya nga, habang tinitingnan ko yung aking misis, mga kapatid, tumingin na kayo dito. Yung sikreto pala ng pagmamahal, lagi mong tingnan yung asawa mo. Amen. Totoo po yan. Totoo po yan. Kahit walang supply asawa mo, sabihin mo, ang ganda ng misis ko. I-appreciate mo. Amen. Hindi po, wala naman doon talaga misis ko dito nasa Maynila. Kahit ano man na makita mo doon sa asawa mo yan eh. Lagi mo siyang appreciate para hindi mo kukupas yung pagmamahal mo sa kanya. Alam niyo bakit kumukupas yung pagmamahal minsan ng mag-asawa? Hindi na kasi nais yung asawa yung kanyang katawan eh. Hindi niya na inayos. Walang make-up, walang eyebrow. Hindi na naliligo minsan. Kaya minsan nag-fail. Sa buhay natin, Christian, mga kapatid, bilang Kristohanon, bilang Christian, dapat kung hindi mawala yung pag-ibig natin sa Lord, magbasa ka lagi ng Bible. Lagi mong hapusin yung Biblia, lagi mong buksan yung Bible at basahin mo salita ng Panginoon. Yun yung sikrito. Para hindi mawala at hindi mag-fade yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Kaya minsan sa buhay natin, dami mo natin nagiging problema. Dahil kulang tayo sa pag-appreciate kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Lapakan natin ang Ginoo. Hallelujah. Today, we will examine the signs, amen, of living our first love. Pagbulay-bulayan mo natin ito. Amen? The signs, amen, glory to God, of living our first love. And how do we recognize the fading love for God? Paano daw natin i-recognize na talagang nawala na minsan yung pag-ibig, yung pagmamahal natin sa Panginoon? Christians, amen? Wake up. Ibalik natin muli yung una natin pag-ibig. Amen. Amen. Yung hindi ka nakakadebosyon pag umadaling araw, amen? Hanapin mo yun. Para may balik mo yung relasyon mo sa Panginoon, mag-devotion ka araw-araw. Bawat umaga, bawat sandali ng buhay mo, gagawin mo yan dahil minahal mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Usahay, busy na tayo sa ating mga trabaho. Naging busy na tayo sa ating mga trabaho. Hindi na natin naalala na yung nagbibigay sa atin ng lakas, Lord. Yung nagbibigay sa atin ng anumang mayroon tayo ngayon, Panginoon. Pero kung sa gawain, wala tayong minsan panahon sa gawain. Church, ito po ay panawagan sa buhay natin. Minsan ang buhay natin bilang Christians, paisi-isi na lang. Amen? Pakuya-kuyakoy na lang mo tayo. Alam niyo pa kuya-kuyakoy, number 4 pa. Amen? Pero yung nais ng Lord sa buhay natin, amen? Nananawagan siya na bumalik tayo. Bumalik tayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Now, number 2. Glory to Jesus. Hallelujah. The call to repent and return. And how do we rekindle our passions for Christ? Amen. Number 3. The blessings of faithfulness in love. What happens when we return out to our first love? Okay. Maliwanag ko po sa inyo. Focus tayo dito sa the signs of living our first love. And how do we recognize the fading love for God? Glory to Jesus. Ang dami hong mga sign na talagang nawala na yung pag-ibig natin. Amen? Amen? Hello? Hello? Palakpakan natin kinamag-expect.
Tawagin ko si Benji. Benji. Si Kayla. Ikaw. Bigyan niyo po ng kuwan. Dalawa. Mukhang kayo. Dito kayo daw. Dito. Hindi kasi kayo nagpaalam sa akin. Mga kapatid, bakit ko sila tinawag? May history kasi ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sila dati, may relasyon, ngayon hiwalay na. Yeah. Hindi ko alam. Ito, bago namatay yung kanyang nanay, bata pa to, sabi niya, Pastor, sino una? Lola mo? Bago namatay yung kanyang nanay, sabi niya, Pastor, kayo na ang bahala sa ating anak. Sabi ko, sige po. Saan po ba kayo pupunta? Basta, lagi po ako kinakabahan. Madaling sabi, namatay yung nanay niya. Iniwan doon sa lula niya. Nung buhay yung kanyang lula, sabi niya, Pastor, naghihingal yung lula niya, naghihingal nasa ospital, dinalaw ko. Pastor, kayo na po bahala kay na sa mga apo ko. Namatay din. Namatay. Madaling sabi, nagkaroon sila ng relasyon na hindi nagpapaalam sa akin. Si Benji. At ano, masakit ba yung maghihiwalay? Real talk. Masakit ba yung maghihiwalay? Ano ba yung feeling ng paghihiwalay? Masakit. Masakit. Ikaw, Jay. Masakit din. Masakit. Pero, yung sakit kasi, hanggang sakit lang. Pero ano ba yung gagawin natin para mabalik muli yung pag-ibig? Oh, hindi ko sinabi magkabalikan sila. Diba? Hindi ko sinabi may nasasaktan. Silang dalawa may nasasaktan. Alam niyo, habang pinapanood natin sila ngayon, may nasasaktan na sa likod. Dalawa. Dalawa. Kaya nga, related po ito doon sa the signs that we are living our first love. Ano ba yung sign na talagang nawala na yung pag-ibig mo sa kanya? Sige na. Ano ba yung sign? Gusto na kami alam eh. Ano po? Walang sariling desisyon. Walang sariling desisyon. Sign yun. Ano ba yung sign? Ikaw, Jay. Ano ba yung sign na nawala na yung pag-ibig mo sa kanya? Siguro po, may mga hindi lang magkaintindihan, gano'n. Oh. Sa relasyon natin sa Panginoon, kung hindi mo intindihin yung calling mo sa Lord, maghihiwalay kayo. Kasi pala desisyon ka. Minsan, pala desisyon ka yung dalawa eh. Kung sinunod kayo yung sinasabi niya, ng nanay niya at lola niya, dapat nagpaalam siya sa akin, tayo. Pag magmahal tayo, magpaalam tayo sa Panginoon minsan. Para hindi tayo masaktan. Di ba masakit? Ang dami yung nais ng Lord sa buhay natin na mamulak ko tayo patungkol ho. Amen? Na ibalik ho natin minsan. Bagamat naghiwalay sila, pero friend. Friend ba kayo? Hello? Talagang asset. Di ba? Nasasaktan si Benji. Sino muna? Sino naghiwalay sa iyo? Ikaw o siya? Sino? Pinagdesisyonan ninyo. Ikaw, pinagdesisyonan ninyo. Kasi pala desisyon kayo. Amen? Now, bakit ho
Bakit po sila nandito ngayon? Dahil gusto Tumatawa. makuha yung kukunin ko yung kailang mga salubin. Una, nasaktan. Diba? Napahal siya una, di ba? Kaya nga niligawan niya si Kayla dahil minahal niya. Sinagot niya si Quinty dahil minahal niya. Pero nung hiwalay na, sakit. Salamat sa Diyos na sa kanilang paghihiwalay, bumalik muli yung kanilang pagkakaibigan. Church, pag maghiwalay tayo sa relasyon mo sa Panginoon, pilitin mo na may balik mo yung relasyon mo sa Panginoon. Next! Sunod pa. Glory to God. Hallelujah. Letter A, amen. Love become a joy rather than a delight. Amen. Hello. Dapat mayroon mo tayo kaya natutuwa tayo, gagalak tayo sa mga bagay na naranasan natin. Alam nyo, kung hindi nasaktan yung dalawa, kung hindi na naranasan yung sakit ng kailang pag-ibig doon, amen, hindi titibay ang kailang relasyon bilang magkaibigan. Masakit. Diba? Yung maghiwalay kayo ng yung girlfriend, masakit. Ako nga, grabe, yung sinabihan ako ng misis ko dati, maghiwalay na tayo, wala na akong pagmamahal sa iyo, sakit kaya. Pero bumagsak din siya sa ating mga kamay. Totoo yan. Yung sinabihan ako ng misis ko, yung girlfriend ko noon at misis ko na ngayon, in pronto doon sa harapan ng kanyang magulang, umalis ka na, wala na akong pagmamahal sa iyo. Ang tagos, tumagos, lalo. Grabe naman to. Ang tindi ng problema. Sabi ko sa kanya, tignan niyo ha, yung sinabi ko. Sabi ko, ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kung ano yung inasik mo, yun din ang aanihin mo. Alam niyo, nung sinabi ko noon, tinandaan niya pala yun. Nung sinabi ko, pagkasabi ko, natakot siyang magkaroon ng boyfriend at baka mangyari din sa kanya. Kaya pag naghiwalay kayo, magbitaw kayo ng salita. Hello? Ganun yun. Pag mawala na yung pag-ibig ng isa sa inyo, kung mawala ng pag-ibig natin sa Panginoon, abay, humanap po tayo ng paraan na para maibalik ulit. Tingnan mo asawa ko na ibalik sa akin. Yung girlfriend ko na ibalik sa akin. Siya yung humanap ng paraan para makausap ako. Ang wapo ni Joel. Totoo yan. Siya yung humanap ng paraan para makausap niya ako. Ako naman, ang sinabi, nung narinig ko na gusto niyang ako kausapin, sabi ko, ano problema na ba yun? Ang ginawa ko, pumunta ako sa salamin, talaga nagsuplay ako, talagang nagbihis ako, bago ko siya hinarap, at talagang naligo ako, nagpabango ako. Ganon tayo sa Panginoon. Pag nabigo ka at gusto mong ibalik sa Diyos yung relasyon mo sa Panginoon, abay, magpagwapo ka naman. At sabihin mo, Lord, nandito na ako, handa na akong tanggapin ka muli, at yung relasyon na wala, na sinira ng kaaway, ibalik mo para sa iyo. Hallelujah. Amen. Kung gusto niyong maibalik, daming paraan. Amen. Kaya yung mga Kristyan, mga Kristohano na talagang nagsasabi na ayaw namin, ang daming dahilan at ang daming paraan mo dapat. Amen. 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 The Christians were still working hard. Wow. Grabe, no? Yet, their motivation has changed. Yung Ephesians, yung mga tao sa mga Episo, mga Exoon, going to God, talagang nagsiserve sila, talagang sobra-sobra. Pero yung kailangan motivations, wow, hindi pala nakafocus doon sa paglilingkod sa Panginoon.
Church, minsan nagsisimba tayo. Amen, umatin tayo sa church, pero yung focus natin, wala pala. Wala. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. They were serving, but their hearts were no longer burning with love for Christ. Nagsiserve sila, pero yung kailang puso, wala. At hindi na nag-aapoy. At wala lang pag-ibig. Kumukupas na. Amen? Hello? Amen? Yun yung mga sign na talagang dapat natin pagtuunan ng pansin. Kayo naman din, mga asawa, kayo naman din, kung mayroon kayong girlfriend, boyfriend, abay, mapagwapo naman kayo lalo. Totoo yan. Ako nga, walang naniniwala sa akin na 38 pa lang ako eh. Pero yung tsura ko, 50 na. Amen? Hindi porkit magpapapo ka naman. Magpaganda ka naman. Amen? Ganun din tayo sa Panginoon. Pag naglingkod tayo sa Lord, amen? Abay, magpasa naman tayo. Gumising naman tayo ng maaga. Magkaroon tayo ng time sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng time at oras sa lahat ng panahon para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi, kapatid, bawi-bawi naman. Amen? Glory to Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Ginoo. Let there be spiritual complacency. Yung kasiyahan ba? Amen? Spiritual complacency replace passions. Wow. Dapat mayroon tayong kasiyahan. May dapat yung kapalit nito, yung pagnanasa. Kung natutuwa man tayo, kung nagagalak man tayo, dapat nagagalak tayo, mga kapatid, para sa Panginoon. Nasahin natin, amen, yung paglilingkod natin sa Panginoon. The more na mag-worship tayo sa Lord, amen, hindi na pakitang tao. Amen? Amen, hindi yung pakitang tao. Talagang mag-worship ka sa Lord. Yung ibang sumasayaw, talagang paano, party-arty. Pag nasa loob ng simbahan, party-arty. Pag sumayaw tayo sa Panginoon, sayaw, ituto mo na. Amen? Amen? Isa dahil, hindi ko kabalo musayaw, basta para sa Diyos, musayaw ko eh. Bahala, magkabaliktad-baliktad lang akong sayaw. Bahala lang, basta ang sinayawan ko, Panginoon. Amen? Glory to God. Hindi katulad ng ibang galing sumayaw, pero pag sayaw, ayaw sumayaw sa Panginoon. Yung mga hindi pinagbigyan ng talagang talent, talagang gustong gagawin niya para sa Panginoon. Pero yung binigyan, abay, kuripot mo naman. Amen? Glory to God. Hallelujah. Yung talent natin na kumanta, ipagamit natin sa Panginoon. Amen? Yung talent natin na mag-worship tayo sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. When we first come to Christ, we hunger for His Word. Amen. Long for prayer and worship heartedly. Dapat taisin mo natin. Kung tayo ilalapit sa Panginoon, taisin natin. Amen. Ang salita ng Panginoon. Glory to God. Hanggang gusto ko mag-Bisaya eh. Nasanay na ako mag-Bisaya eh. Oo, nasanay na ako. Bumabaluntot na hindi lang ako eh. Amen. Bahala mo mga Tagalog mo, Bisaya mo. Sa kalitaw na. Amen. Ang gusto sa Ginoo, mga igsoon, na kita maning kamot sa pagday. Mga Tagalog, mind your own business. Hindi ko alam kung isusunod ko basta mag-Tagalog ko. Amen. Nakalimutan ko na yung ano eh. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, ang gusto ng Panginoon sa buhay, ang gusto sa Ginoo sa itong kinabuhin mga
atong pangitaon ang atong gugma una sa Dios. Amen? Hello? Atong pangitaon. Glory to God. Alam niyo, yung speaker namin noong linggo, nakilala niya raw, nailan daw niyang ginupa at the age of 14. Really blessed ko sa kanyang buhay dahil inopera siya, nagkaroon siya ng brain tumor or hydrocephalus. Tapos meron siyang tubo dito, mula rito hanggang doon sa kanyang organs. Pero bakit nabuhay? Amen? Bakit nabuhay? Bakit nabuhay? Sabihin niyo bakit? Bakit? Kasi ninais niya ang presensya ng Panginoon. Habang pinasok daw siya doon sa operating room, sabi ng mga tao, nagsasalita siya ng iba't ibang wika. Hindi niya alam na nagsasalita siya. Alam niyo bakit nabuhay? Dahil pumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung gusto mo mabuhay na mahabang panahon, kung gusto mo na ma-save mo yung relasyon mo sa Panginoon, amen? Pilitin mo na mabuhay ka bilang Kristiyano. Usahay na lumos na ta ba? Amen, tanong mo diri. Nalumos na ta sa maling sistema ng mundo. Nalumos ka. Ayaw mo yung mga tao ang itim dito, kulang sa tulog yan. Totoo yan. Ba't ka tumawa, Jim? Minsan ginagawa niya. Naglalaro ng email. Nalumos na ba sa sistema sa kalibutan? Nakalimutan na magbasa ng Bible, nakalimutan na umawak, at nakalimutan na tumawag sa Panginoon. Amen? Nalulod na tayo minsan ng sistema ng mali. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Dito, Revelations, Amen? 3 verse 15, 16. Overtime. Amen. Overtime. Amen. We can become lukewarm. Uy. Sige lang overtime. Ang pag-overtime di ay makahatag di kabugnaw sa tao. Amen. Ang imong pagbati nga init sa una, mabugnaw na. Kasi hindi ka overtime. Amen. Amen. Hey. Ultimo mga musician, wala practice. Sige na overtime, nabugnaw na. Hey. Hey. Alam niyo, Bisaya ka rin ng hard yun. Ito, simple lang. Yung kanina, grabe. Bato-bato sa langit, naman, huwag magalit. Kanina yun. Glory to God. Hallelujah. Overtime, work, relationship, and entertainment can take first in our hearts. Amen. Hello. Yung pag-overtime mo, yung pagtrabaho mo, yung relationship mo, na sobra-sobra na. Amen. Ako noon, naalala ko yung nagiging biyanan ko. Madaling araw, alas 12, di pa ako nauwi. Dahil gusto kong mahalikan ko muna yung aking uyap. Hinihintay kong papasok yung tatay doon sa kwarto. Pag nakahalik na ako, alis na ako. Hey! Dapat ganyan tayo. Bago pa matulog, mag-pray ka muna. May mga tao ngayon, titihaya na diretso tulog, wala nang pagpasalamat sa Lord. Kaya ko noon, kung ikumpara natin noon, ngayon ang layo ho. Lalo na pag laging overtime, laging pagod sa trabaho, wala nang panahon sa pag-worship, pag-pray. Lalo na lagi, wala na. Hilig diretso. Habog diretso pa, wala na yung panahon. Amen? Amen? Yung sobra-sobra, mga anak sa timutan, sobra-sobra yun, relationship, mali.
na pagyakap mo. Amen? Alam mo, kung lagi ka sasama sa mga taong baliw, mababaliw ka rin. Ito yan. Amen? Kung lagi kang sasama sa mga taong kulang sa panalangin, magkukulang ka na rin. Ay kauna istorya si Papa kung ang isigi daw kagbarkada sa wakwak, mawakwak na buka. Oo. Mawakwak na daw ka. Amen? Gawin ito ka. Kung sige mo barkada sa palahubog, abot ang panahon, palahubog na buka. Amen? Kung sige mo kumanuban sa pastor, mapastor yun ka. Kasi gusto mo pastor. Sino gusto mo pastor? Yung gusto mo pastor, danasin mo muna, iniwalayan ka ng girlfriend mo. Pinanas ko yan. Dapat yung masakitan ka muna nga. Amen? Yung tunay na nagmahal, masakitan ka muna. Nagpakanatong Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Number 2, gawin you got the call to repent and return. How do we rekindle, amen, our passions for Christ? Amen. Ito yung panawagan na talaga magsisi na tayo, bumalik na tayo sa Panginoon. Paano natin, amen, buhayin muli yung ating pagnanasa sa Panginoon. Isang matinding panawagan. Amen. Matinding panawagan. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Ito. Verse 4. Ngunit, mayroon akong laban sa iyo. Ano yun? Inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Amen? Amen? Dati daw yung aking tatay, kasi 7 nga kami magkakapatid at 2 lang kami gwapo. Yung 5, babae, magaganda rin. Kaya tinilang dahil nagkaroon sila ng kapatid na kambal. Amen? Pinagpapala ng Panginoon. Sabi ng aking tatay, Tapa, sabi niya dong, dati nung una namin pagsama ng mama na, una namin pag-ipon sa imong mama, no? Lagi siya nakaunan dito. Lagi siya nakaunan dito. No? Lagi nakaunan doon sa kanyang braso, si mama. Kahit talagang, kung napapakot na siya dito, ililipat na naman doon yung aking mama dito sa kabila. Ang tindi ng pag-ibig doon. Kung nangangawit na daw din, abay dito na naman sa kabila. Gigising yung aking nanay, lilipat na naman doon. Ang tindi ng pag-ibig ni tatay ko, no? Sabi niya, alam mo doon, yung habang dumami yung anak ko, yung anak namin, abay, wala na eh. Wala na. Natulog sila, nagtatalikuran na lang. Wala na kay love you. Wala lang sinasabing, mag-ingat tayo at manalangin mo na. Wala na kay love you, kasi wala na. Bakit? Dumami na yung anak. Dumami na anak. Sa buhay natin, habang tumatagal, mawawala yung pag-ibig mo sa Lord. Kung hindi mo ingatan, at kung wala kang focus doon sa paglilingkod mo, mawawala. Kabinaw mo. Ang Kristuhan ng kanon, puro na lang, ay habitual, ay ritual, ay spiritual. Totoo ba mo? Naniniwala ba kayo? Yung tatlong bagay na ito, spiritual, habitual, and ritual. Nagiging ritual dahil araw-araw mo nila nakikita nanay mo lumuluhod, load ka rin. Ritual. Araw-araw mo nila nakikita nanay mo talagang nagpipray ka rin. Pero sa puso mo wala. Ganun tayo minsan. Gaya-gaya ba? Sunod-sunod na lang ka. Nalala ko no, yung may niligawan ako, niligawan ni ng pastor. Ito yan, nangyari sa buhay ko yan.
Ligawan ko, sabi ko, Mian yung pangalan noon eh. Mahilig ako sa Mian, yung asawa ko kay Mian din. Iniwan mo na ko ng Mian na isa, may original. Sabi ko, Mian, magkita tayo doon sa ano, doon sa, ano yun ba? Ano ba? Shangri-La. Yan. Sabi ko, Mian, magkita tayo sa Shangri-La. Hindi ko alam pala na talaga nakikinig doon sa usapan namin. Ligo ako, ligo. Hindi ko alam isa. Mabilis ko. Nagbibihis to bigla. Hindi ko alam nagbibihis. Talaga, pagkatapos ko naligo, wala na siya. Sumakay ako ng jeep, mga kapatid. Talagang gusto ko. Alam mo, may naramdaman na rin ako noon eh. Niligawan ko na. No? Magtakin mo. Nung nakita ko, abay, nagsama yung dalawa. Nakapagsabi ako ng buwangan ni Bataan. Ito yan. Nakita ko, sabi ko. Nung pagka kinabagahan, sila na, sabi ko. Nag-giveaway na lang ako. Nag-fade na. Amen? Sabi ko, hindi man lang napag-nilay-nilayan ng hindi yata alam na may kambal siya. Sabi ko, naisip ko, sabi ko, mali ko, hindi ko sinabi na may kambal lang. Alam mo, dalangin ko, sa inis ko, maghihiwalay din kayo. Maghihiwalay na. Amen? Nalala ko yun, hindi pa kami mga pastor nun eh. Oo, maghihiwalay din kayo. Dahil sobrang sakit, nasaktan talaga ako. Abay, sakit. No? Glory to God. Now, salamat sa Diyos. Talagang nag-faith yung naramdaman ko doon. Alam niyo bakit nag-faith? Bakit nawala? Bigla, dahil may nangyari, inagaw niya. Napakalatin ng Lord. Buti lang, hindi ka looban ng Panginoon. Ay, ito maganda. Bumuya pa ng Manila. Pumunta ako doon sa kapatid ko. Doon kay Ate Bing. Abi, nakita ko yung Mian. Ang tanda na ng mukha, sabi ko, Jesus din. Kasi talaga sa... Ang tanda. Nakabang siya doon sa kalsada dahil nag-drive ako lang yung sasakyan. Parang lalas, yun na. Sabi ko na po, sabi ko si Mian, nasa ko, Jesus, nagtanda niya na. Sabi ko, ang bait-bait ng Lord, may purpose talaga. Bakit sabi ko? Siguro ko yun yung naging asawa ni Dan. Kawawa. Sinong kawawa? Na-realize ko, sabi ko, ang bait talaga ng Lord, no? Talagang ayaw na kaming mapahamak. Sobrang tanda na. Sabi ko, tinignan ko yung sarili ko sa salamin, sabi ko, layo ng mukha niya. Ano ba yung naging diferensya doon sa kapag nawala na yung pag-ibig mo sa Panginoon, hindi ka na nagsasiyahin. Wala na. Glory to God. Pagtataka ka na lang, sasabihin ng mga tao, ang tanda-tanda niya na. Amen? Dahil yung pag-ibig, wala na eh. Amen? Kaya sabihin mo siya katabi sa iyo, kapatid, kung ngayon maging Lucian ka. Huwag mo ngayon maging Lucian ka. Glory to God. Hallelujah. Kailangan ibalik po natin yung pagnanasa natin, amen, sa Panginoon. Buhayin natin muli yung pagnanasa natin sa Panginoon. Amen. Amen. Di ba yung nagkabalikan? Yung nagkabalikan ba? Nag-away sila, tapos nagkabalikan. Grabe ang yakap mo. Grabe ang yakap niya.
Ikaw kasi, sinaktan mo ako eh. No? Ikaw kasi, patawarin mo na ako. Ganyan yun eh. Sa Panginoon, ganyan dapat tayo, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Ang kinin mo na nagkasala ka. Lord, nagkasala ako laban sa'yo. Amen? Ang kinin mo. Glory to Jesus. Hallelujah. Kailangan ibalik natin yung pagnanasa natin sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba tayo? Amen. Sindihan natin muli yung ating pag-ibig sa Panginoon. Amen. 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 Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. Pastor Dan, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Amen. Pastor Cristol, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Yung pagkahulog natin, naging aral natin yun. Doon tayo lalong tumibay. Kapag nadapa ka, di ba nasugatan? Mag-iingat ka na hindi ka madapa. Dahil nadapa ka na eh. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin mo kung saan ka nadapa, kung saan ka nahulog. Alalahanin mo kung saan ka nasaktan. Kung nasaktan ka, ibalik mo! Amen! Glory to God. Hallelujah. Kaya nga sabi nga rito, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Pastor Dan, nagsisi ka na ba? Amen. Ako, ang laki ng pagsisisi ko. Amen. Kaya minsan magsisiyo tayo. Amen. May mga Kristohano, grabe ang taas ng pride. Nagkasala na, nahulog na, ayaw mong bumalik. Amen. Ang kilid mo lang naman eh. Ang kilid lang natin na tayo nagkasala, patawarin na tayo ng Lord. Kasi sa buhay natin, nagkasala lang natin, nagmamalaki pa tayo. Pusido tayo. Amen? Meron akong testimonyo sa inyo. Muntik na kami maghiwalay ng kanyang asawa. Totoo yan. Nung bago kami pumunta rito, muntik na kami maghiwalay. Bakit naghiwalay? Nagsisilos. Nagsisilos siya dahil na, kasalanan ko ba maging ganito? Totoo yan. Meron akong binahagi ko dito sa mga misa natin, ibang kapatid. Bakit, anong dahilan? Bakit kami muntik naghiwalay? Dahil sa silos. Mahal pala ako ng asawa ko. Aboy, pag may nagsilos, no? Pag dumating na punto na talagang nagsisilos yung asawa mo, mahal ka na asawa mo. Amen? Ang matinding problema no, nahulog ka na, hindi mo ba naisip kung saan ka nahulog? Right? Kapag may nagsilos sa'yo, amen? Kapag pinagsisilusan, amen? Glory to God, may nagmahal sa'yo. Sabi ko, ma, hindi naman ako nagkasala eh. Hindi nabasa ko yung message eh. Ang mali doon, nung sinabi ng sa akin, yung babae, Pastor, natulog ka na ba? Hindi pa. Nag-overtake. Kasi sa buhay natin, mag-overtake tayo. Amen? 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 Sabi nga, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Amen? Kaya salamat sa pandemic, mga kapatid. Kung hindi dahil sa pandemic, amen. May milagro nangyari sa buhay namin. Na-save yung relasyon namin. Mag-asawa. Ito yan. Amen. Kaya nga sabi ko, magsisi dapat kung saan tayo nahulog. Alam mo, sising-sisi yung asawa ko. Talagang, sabi niya ba, patawarin mo ako. Matagal na kita pinatawad. Huwag kayo mag-record na makapadalan yung asawa ko. Huwag mo ilang niya doon. Recorded. Sabi niya, matagal na kita pinatawad, ma. Sabi niya, talaga, hindi ka nagkasala? Wala ba nangyari sa iyo? Wala ba nangyari sa inyo nung ano na yun? No? Wala ba nangyari? Sabi ko, wala nga, ma. Wala nga eh. Pagpila nga kayong kamay. Uy, magkasalanan ko ba humawak sa kamay ko? Diba?
ko na-realize, sabi ko, mahal na mahal pala ako ng asawa ko. Amen? Amen? Amen! Mahal na mahal pala ako ng asawa ko. Alam niyo, nalig sa akin, Mayor namin doon, sa GMA, mga kabataan, huwag yung sabihin doon na. Kaya nga, sabi ko nga, wala naman talaga kasi talagang kaibigan. Tumatawag sa akin, madaling araw, simple tumatakbo tayo ng counselor. Tumatakbo ako ng counselor ng bayan doon. Tumatawag sa akin, madaling araw, nag-overthink pala yung misis ko. Mga kapatid, magkaroon naman tayo ng panahon sa ating mga asawa. Magkaroon naman tayo ng panahon. Kaya nga, may mga sign kung bakit nawala yung pagmamahal natin. Minsan, akala natin okay na. Ano pala, may problema. Pagtuunan natin ng pansin. Madali lang malaman. Kapag hindi ka na mahal ng asawa mo, hindi na nag-message yan. Oh. Diba? Wala nang kumusta. Yung misis ko, pag hindi ako nang kumusta, tindi ng away. Awayin ako. Dahil minahal na ako eh. Abay, sa isip-isip ko, wala na, di na rin siya makakita ng katulad ko. Kaya nga, kung nais natin manatili sa presensya ng Panginoon, ibalik natin muli. Amen? Balik natin muli. Church, hindi tayo naging perfecto. Pero salamat, mayroon tayong pinaglilingkuran perfecto sa buhay natin. Amen? Glory to God. Pagsisi ka at gawin mo ang inyong mga unang gawa. Kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang inyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Mga kapatid, wala akong pinipili dito. Membro, pastor, elder, deacons. Kung hindi tayo magsisi, tatanggalin sa atin ng Panginoon. Ano yung talent mo, mayroon ka, ipinagyayabang mo, talent mo. Kung hindi mo na lagi in-exercise yan, kung hindi mo pinapagamit sa Lord, tatanggalin yan. Amen? Tumingin nga kayo dito. Yung mukha ng tao, kung laging nainitan, ano yung mangyayari? Luluto siya, tutunaw. Amen? May batik-batik. Kaya huwag kayo magbilag. Amen? Kaya ang gagawin mo, kasi gusto mong ma-repair or maalis yung sinasabing black spot doon sa mukha mo, abay, humanap ka ng paraan. See? Humanap ka. Pagkatapos doon at maalis yun, talagang sasabihin na tao, anong ginamit mo? Ganun yun. Anong ginamit mo? Wala, hugas ka pa. Hugas lang, hugas. Hugas lang. Sa buhay yun natin, kung nakikita ho natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, daming kulang. Humanap tayo ng paraan para maibalik tayo. Hallelujah. Palapakan natin muli ang Panginoon. Amen. Sabi nga, remember, therefore. Amen. Hallelujah. Kung saan tayo nahulog. And Jesus commands us to look back and recall how deeply we once loved Him. Amen? Gaano ba katindi ang pagmamahal natin sa Lord? Amen? Gaano ba katindi? Hello? 1 to 10. Ano ang napipiliin natin? Gaano katindi pagmamahal natin sa Panginoon? Sino nagsasabi ng 10? Taas ka mo. 10. Sige. Sino nagsasabi ng 10? Ha? 10%. Ano? 10 lang. 10. 1 to 10. Mag-score tayo. 1 to 10. Sige, wala na taas. Pag sure mo, loob na.
Yung nagsasabi ng 10, pag-sure mo. Pag-sure mo. E basta maabot ang panahon, problema sa inyo. Dahil problema maabot sa atong kinabuhi. Amen. Kapag dumating na problema, dahil number 10, yung paglilingkod mo sa Panginoon talaga ang tintin ng umapoy. Kung saan ka na nag-apoy, mag-apoy din yung kalaban para sa iyo. Amen. Kaya huwag tayong pakampante. Yung sinasabi talagang hindi na paglilingkod, kampante ka. Kapatid, huwag mo tayong maging mayabang. Amen. Amen. Huwag tayong maging mayabang. Pagkatiwala po natin sa Panginoon lahat. Amen. Sino gusto number 5? 1 to 10. Number 5. Sino gusto? Hello? Wala na magtaas. Takot na. Pag-sure food mo, number 5. Amen? Ang Lord lang nakakaalam. Sabi nga, huwag kang magsalita ng tapos. Ang dami nung naglilingkod sa Panginoon, nasaan na? Dahil nagsalita ng tapos. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Repent or pagsisisi. A change of heart and direction. Wow. Yung pagsisisi yung mga kapatid, amen? Sino nga naman yung tao nagsisisi? Sino ba nagsisisi dito? Amen? Kisa may nagkinulsol. Amen? Kisa naka-experience ka na kinulsol ka. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi, Lord, gituyo, wala gituyo, pasaylo ang Ginoo. Oh, lagi ko panalangin, Lord. Tinuyo o dili tinuyo, pasaylo kami. Pasaylo ako. Ano man, gusto sa Ginoo na ma-direct na. Amen? 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 Yung pagkangkin ba ng kasalanan, nangangahulugan ba na lugi ka? Yung pagpapakumbaba mo, nangangahulugan ba na lugi ka na doon? Hindi ho. Gusto lang ng Panginoon na makita sa buhay natin na mayroon tayong pagsisisi. Dahil sa pagsisisi, may kakibat na promotion. May kakibat na pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Sabi nga, think back. Amen? Pag-isipan natin ang mabuti. May mga panahon na talaga nahulog tayo at nawala yung pagnanais natin, pagnanasa natin sa Panginoon. Kailan ba ito bumalik? Kano sa man nato di ibalik? Church, kailan natin ito ibalik? Amen? Ang pagutala karon, kano sa man nato di ibalik? Yung pagnanasa natin sa Ginoo ba? Yung passion natin. Kailan ba natin ito ibalik? Yung ugod-ugod ka na? Yung wala ka ng panahon, wala ka ng lakas, doon mo na naisipan na bumalik. Amen? Amen? Tandaan ninyo. Na-experience nyo na ba? Nakikita nyo na ba yung taong nag-iwalay, mag-asawa nag-iwalay? Ang tagal nag-iwalay, 10 years. Pero dumating ang panahon na nagbalikan sila. Amen? Hello? Bakit? Gusto nila na magbalikan. Ganun din sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Lord, kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, nagkasala man tayo, how many times nagkasala tayo, kapag bumalik tayo sa Panginoon, wow, i-restore ng Lord yung relasyon natin. Amen! 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 Glory to Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Yung repentance, mga kapatid, ibig sabihin, yung talagang, amen? Turning away. Glory to God. Hallelujah. From distractions and back to God. Yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kapag hinulsol na ka, amen, but pasabot mo ng gitalikuran. Amen. Gitalikuran na lang mo. Yan ibalik ka sa Ginoo. Amen? Tulad nga ng prodigal son. Yung prodigal son,
Amen. Kinuha niya yung kanyang bahagi doon sa kanyang ama. At nung binigay ng kanyang ama, glory to God, hallelujah, binigay naman na walang anumang salita, basta binigay lang ng kanyang ama. Lumaya siya, umalis siya. Amen. Nung nalustay na, nawala na, naubos na yung kanyang yaman. One time, sumalo siya doon sa ng baboy, pagkain ng baboy. Alam niyo, may purpose pala yung pagsalo niya sa pagkain ng baboy. May purpose. Doon niya na-realize na mayaman pala tatay ko. Minsan, kapag may mga problema na dumating sa buhay natin, doon natin na-realize na anak pala ako ng Lord. Ba't akong lumapit? Amen? Nung sumalo siya doon sa pagkain ng baboy, sabi niya, gutom na ako. Nung kinain niya yung pagkain ng baboy, doon niya naisip na talaga, mayaman pala tatay ko, ba't ayaw kong bumalik? Right? Amen? Nung bumalik siya, hindi niya alam na yung tatay niya, naglalais na bumalik yung kanyang anak. At nung papunta na yung kanyang anak doon sa kanya, malapit na, nakita niya na talaga nasilip niya. Sabi niya, ipaghanda niyo yung anak ko dahil bumalik. Amen. Tinawag niya yung kanyang mga kapatid at sabi niya, anak, ihanda mo yung kapatid mo dahil gutom na gutom siya. Gusto kong makain niya yung nais niya na pagkain. Amen. Church, kung tayo may nadapa, amen, huwag natin mahintulutan na lalo tayong madapa, amen. Lalo kang tumayo sa presensya ng Panginoon dahil sa presensya ng Lord. May pag-asa. Amen. Palagpakan natin ang Ginoo. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Diba? Nagalit ba yung tatay? Hindi. Amen. Hindi nagalit yung tatay. Bagkus pinaghandaan ng pagkain, ang daming pagkain, nag-pesta sila doon. Nag-celebrate sila doon dahil bumalik yung kanyang anak na libugho. Amen? Glory to God. Mayroong pagbabago sa kanyang buhay. And yet, na talaga na-experience niya yung karangyaan ng buhay, yung yaman ng buhay na-experience niya, pero lalo niyang na-experience yung kapaitan ng buhay niya habang wala siya doon sa piling ng kanyang ama. Church, kung mawala tayo sa piling ng ating Panginoon, grabe, matindi ang danasin mo. Pero kung bumalik ka sa piling ng Panginoon, ang tindi rin ang danasin mo. Puro pagpapala, puro kagalakan. Amen! Glory to God. Palakpakan natin ang Ginoo. Sige, palakpakan sa Ginoo mag-isuot. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Amen. Letter C, glory to God. Sabi nga, repentance is not just about feeling sorry. Amen. Amen? Hello. It's about taking actions. Hindi lang feeling sorry. Sorry ha, sinasaktan kita. Mukha mo. Sinaktan yung Panginoon. Bumalik ka. Amen? Amen. Amen. Letter C, though the first works reignite your love. Palakpakan natin ang Ginoo. At tumibon ba, ang unang gagawin natin, dapat mag-reignite tayo sa ating pagmamahal. Yung urus-urus na bugma ba? Amen. Yung tulad dito, lukso-lukso ta. Hindi ko marunong sumayaw yun. Basta sayaw. Lukso. Kasi dapat ang nais ng Lord sa buhay natin, masindihan muli yung ating pag-ibig sa Panginoon. Amen. Amen. Dahil minsan nagkasala tayo, nawawala tayo. Amen. Church, itong tema dito, amen, nagkataon lang siguro yung church ay ignite. Amen. Nagkataon lang siguro na yung church ignite, ang host ignite. Amen. Glory to God. Pero ito yung nais ng Panginoon sa buhay natin na talagang gusto ng Lord na sindihan natin muli yung nawala ng pag-ibig. Amen. May kasabihan,
Gaano kadalas ang minsan? Gaano kadalas? Pastor, minsan lang naman ito eh. Gaano kadalas? Church, kung nagkasala, nagkamali tayo, magpasilbi muli tayo sa banal na Espiritu. Amen? 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 Hallelujah. Return to the things that's, amen? Hallelujah. Glory to God. Dapat ibalik natin. Amen. Bumalik tayo sa mga bagay na kung saan yun yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Yung passion natin, dapat umpisahan natin sa Panginoon. Amen. Dapat mag-spend tayo ng time, prayer, glory to God, at buksan natin yung ating puso para sa Panginoon. At basahin natin ang salita ng Panginoon araw-araw. At mag-worship tayo. Amen. Sa pag-worship, may balik po yung pagnanasa mo sa Panginoon. Amen. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Mayroon namang kwento. Magtapos tayo sa kwento. May isang tao na talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang buhay na nagiging successful yung kanyang buhay. Tapos, habang nag-aaral siya, may mga tao naman na talagang paputol ko yung aking daliri kung makatapos siya. Yung nagkaroon ng discrimination ba? No? Nag-aaral lang, habang nag-aaral. Hindi alam, nung nag-discriminate sa kanya, na nagpagtapos na ho ng pag-aaral yung kanyang sinabihan. One time, no? Nagsalubong sila doon sa palengke. Naalala niya, uy, ito yung sinabihan ko na talagang paputol ko daliri ko kung makatapos sa pag-aaral. Nakita niya kasi sumakay na ng magarang sasakyan, no? Talagang may bodyguard na, may driver pa. Sabi niya, na-realize na, sabi ko, naglalakad ako. Namamalingki ako. Talagang bitbit ko yung pinamalingki ko. Tapos siya, sinabihan ko noon, ano nangyari? Sabihin mo, huwag kang kumpiyansa. habang bitbit yan, talagang tumatakbo sa kanyang kaisipan. Naman ang tao, talagang hindi mo siguro, no? Sumakay yung isa, at nung habang sumakay, nag-iisip din, sabi niya, yung tao yung nagsabi sa akin na, paputol daw daliri niya kung di ko makatapos. Bumalik siya. Hinanap niya ngayon yung namalingki. Naalala niya, sabi, siya yung nagsabi sa akin na paputol yung daliri ko. Napaputol yung daliri niya kung nakatapos ako. Hinanap niya, sabi niya, pinarahan niya, sabi niya, bumusin na, sir. Sabi niya, sir, umara din yung tumigil din yung pinagsabihan. Sabi niya, sir, ay, good morning po. Sabi niya, naalala niyo po ba ako? Sabi nung namalingki na tao, sabi niya, hindi ho. Hindi niyo po ako malala. Nakasakay siya doon sa sasakay. Sabi, hindi niya po ako malala. Sabi niya, wala ako talaga. Pero kinabahan na yung anong tao, kinabahan na. Kinabahan na siya. Sabi niya, imposible siya. Hindi mo ako makilala. Sabi niya, bakit? Alalahanin mo, bibigyan kita 1 million. Napag-isip-isip itong tao niya, sabi niya, kung maaminin ko na ako yung magsabi sa kanya, paputol kong daliri ko kung makatapos siya. Papapahiya ako. Sabi niya, 1 million yun. Sabi niya, 1 million. Di ba niya paputol ko daliri ko? Papuputol daliri niya. Sabi niya, sir, alalahanin mo lang. Kung ano yung sinabi mo sa akin, yung habang ako nag-aaral. Sabi niya, wala akong naalala. Hipokrito. Wala akong naalala. Sabi niya, sir, imposible. Sabi niya, nakasakay ko kasi kayo sa kotse, makarang kotse, tapos ako naglalakad. Sabi niya, sir, bago ako naging ganito, may sinabi ka sa akin. Isipin mo lang yun, alalahanin mo lang yun, bibigyan kita 1 million. Umuwi siya sa bahay. Silang dalawa, naghiwalay, umuwi sa bahay. Sabi niya, dito tayo makikita kung maalala mo yun. Umuwi sa bahay. Nung umuwi siya, sabi niya, 1 million yung sayang yun ha. Pumunta siya sa doktor. Sabi niya sa doktor, Dok, magkano ho ba yung bayad pagpaputol ng daliri? Binilang niya, sabi ng doktor, bakit?
May depresya ba daliri mo? Paputol ko lang po. Paputol ko lang po kasi lagi gumaganon. Paputol niya kasi lagi gumaganon. Yeah. Sige, 150 lang. Sabi, ay, 150. Yeah. Sige, Dok. Babalik po ako. Naisip niya, bumalik siya doon sa kailang lugar kung saan sila nagtagpo. No? Bumalik siya at yung mayaman na nakatapos ang pag-aral, bumalik din. Sabi niya, Sir, napag-isipan mo na ba kung ano sinasabi mo? Sabi niya, pasensya na po. Talagang tao lang naman eh. Sinabi ko sa iyo noon, paputol ko daliri ko kung makatapos ka. Ano natapos niyo? Sabi niya, ang natapos ko po, pilot. Sabi niya, pasensya na po. Sorry po kung nasaktan man kita. Alam niyo, naputol daliri niya. Oh, bakit? Humingi siya ng tawad. Simple lang. Humingi siya ng tawad. Pero ang maganda ron, binigyan pa siya ng 1 million. Dahil kasi, pag may kasalanan, hindi mo natin inangkin. Nagpapalaki tayo sa Panginoon. Imbes na mayroon ng nilaan ang Diyos na magpapalain ka na ang tala yung blessing para sa'yo dahil hindi mo inangkin na ikaw ang makasalanan at hindi ka bumalik sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi, ang kilin mo na. Gawin mo ka. Hallelujah. Last, the blessing of faithfulness in love. What happens when we return our first love? Wow. May pagpapala pala, no? May pagpapala. Yung talagang faithful ka sa pag-ibig. Wow. Ito na. Pag mahal na mahal mo yung asawa mo, kung ano man yan, bigay na sa'yo, bibigay mo. Dad, ang pogi mo ngayon, Dad. Ang pogi mo, Dad. Ibibigay mo talaga yan. Amen. Kahit ano pa, hihingi niya talagang, dahil mahal mo siya eh. Amen. Glory to God. Mayroong blessing doon sa pagkakaroon ng pagiging tapat. Tapat ka ba? Amen? Yung taong tapat, may pagpapala. May kakibat doon na pagpapala. Ano ang mangyayari? Amen? Glory to God. Kung ibalik natin yung ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? Restoration of joy and spiritual strength. Wow! Mayroong restoration, mayroong pagpapala, mayroong kagalakan, at mayroong kalakasan. Hallelujah! Dahil mayroong pagpapala sa tapat na pag-ibig. Amen! Amen! Ang tanong, kailan mo ba tayo naging tapat? Tapat lang ba tayo sa Panginoon pag mayroon tayong kailangan? Kabaga po natugnaw. Amen? Magiging tapat lang tayo. Amen? Pero pag wala tayong kailangan sa Lord, pabanjing-banjing lang tayo, paisisi lang ang buhay, amen? Pero pag may kailangan na, amen, iiyak tayo sa Panginoon, luluhod tayo, amen, anong gagawin natin dahil mayroon tayong kailangan? Pero kung wala tayong kailangan sa Lord, ay, bahala ka. Wala na yung first love natin sa Lord. Amen? 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 Glory to God. When we return our first love, amen, God revives our spirit. Kapag ibalik natin, amen, i-revive tayo ng Panginoon. Yung ating espiritu, napatay, revive. Amen. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Manindugtang ka na. Wala na yung oras. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Night.
namin sa iyo. Nawa, O Diyos, hindi kami katulad ng mga taga-Episo. Bukang bibig na nagmahal sa iyo. Yung kanilang mga buhay nilaan para sa iyo. Nilaan sa gawain. Pero yung kanilang focus wala sa gawain, Panginoon. Tulungan mo, O Diyos, ang iyong mga anak kung paano may balik-buli ang unang pag-ibig namin sa iyo. Kung nawala man ito, O Diyos, kung nag-fade man ito, Lord, please, reignite us, Lord Jesus, with your Spirit, Lord God, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Magkaroon ng passion o pagdanasa, pagdanais sa gawain, Panginoong Isus. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagkulang sa iyo. Kung sinasadya man ito at hindi, Panginoon, ang mahalaga, hihingi po kami ng patawad sa iyo. Nalala namin, lalahanin ho ng bawat isa sa amin kung saan kami nahulog. At kami, Lord, humihingi ng kapatawaran sa iyo. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. I-bless mo, Lord, ang bawat isa. Ang bawat nakikinig sa oras na ito. Sa bawat salita mo, hindi, Lord God, babalik sa iyo na walang kabuluhan. Bagkus, Lord, magkaroon ito ng malaking kabuluhan sa bawat isa. I-bless mo ang bawat churches, Lord. I-bless mo ang individuals in the name of Jesus Christ. Lord, patuloy mo kaming gamitin sa kaparaanan mo at hindi ang aming kaparaanan. Yes, God. Hallelujah. I-bless mo, Lord, lahat ng mga pastors, delegates, Lord. I-bless mo. Indisinan mo ang buhay namin ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Amen.